May mga tanong na kapag narinig mo, hindi mo na basta-basta makakalimutan. Hindi dahil mabigat sila, kundi dahil ginamit sila para sirain ang tiwala mo sa sarili mo. Sa mga relasyon, sa trabaho, sa pamilya, paulit-ulit itong nangyayari. At sa bawat pagkakataon, may taong nasasaktan, may katotohanang nababaon, at may integridad na unti-unting binubura. Ang mas masakit, madalas hindi mo ito agad napapansin. Kasi ang ginamit sa'yo, hindi galit, hindi sigaw, kundi tanong. Mga tanong na sa una ay tila normal lang, pero sa ilalim, may itinatagong intensyon, manira, mandaya, at kontrolin ka. At kung hindi ka alerto, baka ikaw pa mismo ang magsorry sa taong nanira sa'yo. Kaya sa video na ito, ibubunyag ko ang 7 tanong na ginagamit ng mga sinungaling para paikuti ng katotohanan. Bawat tanong ay may kasamang stoic strategy para di ka lang makaiwas, kundi makabangon ng may dignidad, respeto sa sarili, at paninindigan. Kung sawa ka ng maging biktima ng emotional manipulation, simulan na natin. 1. Bakit hindi mo na lang ako maintindihan? Sa unang tingin parang pakiusap, pero sa totoo lang, ito ay isang paninisi. Parang ikaw pa ang may pagkukulang kahit malinaw na sila ang may dapat ipaliwanag. Real life scenario, tinawag mo ang pansin ng partner mo dahil paulit-ulit siyang hindi nagpaparamdam sa oras ng pangako. Ang sagot niya, bakit hindi mo na lang ako intindihin? Ang dami kong iniisip. Minsan napapaisip ka tuloy. Oo nga, baka ako nga ang demanding. Pero tandaan mo, ang pag-unawa ay hindi kapalit ng katotohanan. Stoic strategy. Hindi ako naghahanap ng perpektong sagot, naghahanap ako ng totoo. Ang pag-unawa, hindi yan hinihingi. Yan ay pinapatunayan. Ang stoic ay may malasakit, pero hindi nagpapagamit sa guilt. 2. Ang liit-liit na bagay, pinalalaki mo pa. Ito ay klasikong gaslighting. Ginagamit ito para maliitin ang damdamin mo, para ikaw ang magmukhang overreacting. Real life scenario. Nahuli mo siyang nag-delete ng messages sa phone niya. Ang sagot, ang liit-liit na bagay, text lang, pinalalaki mo. O kaya sa trabaho, may nag-violate ng project rules at nang pinansin mo, ang sagot ng boss, relax lang. Ang liit na issue, ginawa mong big deal. Pero tandaan, ang maliliit na bagay, kapag paulit-ulit, ay pattern. Stoic strategy. Kung maliit lang ito sa paningin mo, bakit hindi mo maipaliwanag ng maayos? Ang tunay na respeto, hindi namimili ng laki ng concern. Ang stoic ay hindi pala away, pero hindi rin tahimik sa harap ng disrespect. 3. Di wag kung ayaw mo. Isa ito sa pinakapasyadong tanong na may halong emotional manipulation. Akala mo may choice ka, pero ang totoo, tinataboy ka na nila nang hindi sila mukhang masama. Real life scenario. Nag-open up ka ng sama ng loob. Ang sagot, di wag. Hindi kita pinipilit. O kaya, kinausap mo ang kaibigan mo na nasaktan ka sa biro niya. Ang sagot niya, di wag na lang tayong mag-usap kung ganyan ka. Stoic strategy. Ang relasyon ay hindi iniwan kapag mahirap, kundi inaayos. Kung ayaw mong ayusin, ibig sabihin hindi ka na committed dito. Ang stoic ay hindi namimilit, pero hindi rin nagpapagamit sa emotional exit. 4. So ako na naman ang masama. Ito ay deflection tactic. Kapag hindi na nila kayang idepensa ang sarili nila, ibabalik nila sa iyo ang bigat. Para ikaw ang mapahiya. Real life scenario. May nasabi siyang masakit. Tinawag mo ang pansin. Ang sagot, so ako na naman pala ang kontrabida.
Ginagamit nila ang kasaysayan nyo, ang dami ng nagawa nilang mabuti bilang panangga sa isang kasalukuyang mali. Stoic strategy. Hindi kita inaakusahan. Nagtatanong lang ako. Kung mali ang ginawa, hindi ibig sabihin mali ka bilang tao, pero kailangan pa rin nating ayusin. Ang Stoic ay hindi basta nagpapadala sa guilt trip. Pinipili niya ang accountability kaysa drama. 5. Ano bang gusto mong marinig? Sarcastic, defensive, frustrated. Ang tanong na ito ay hindi para makinig, kundi para tapusin ang usapan. Real life scenario, humihingi ka ng paliwanag. Ang sagot, ano ba gusto mong marinig? Na mali ako? Okay, mali na ako. Pero walang tunay na pag-amin. Wala ring malinaw na commitment na aayusin. Stoic strategy. Ang gusto kong marinig ay kung paano natin maiiwasang maulit ito. Hindi ako humihingi ng sorry na pilit, kundi solusyon na totoo. Ang Stoic ay hindi naghahanap ng palabok. Klaro, matibay, walang drama. 6. Saan mo nakuha yung ideyang yan? Information control. Hindi sila interesado sa concern mo. Gusto lang nilang malaman kung sino ang kalaban. Real life scenario. Kinausap mo ang boss tungkol sa unfair treatment. Ang sagot, sino ang nagsabi sa iyo niyan? Sa relasyon, may nagtuturo ba sa iyo laban sa akin? Sino ba ang nagsusulsol? Stoic strategy. Ang issue ay hindi kung sino ang nagsabi, kundi kung may katotohanan ba. Hindi ito tungkol sa loyalty sa source, kundi sa integridad ng impormasyon. Ang Stoic ay nakatuon sa essence ng issue, hindi sa drama ng pangalan. 7. Hindi mo ba ako kilala? Ito ang ultimate guilt card. Ginagamit ang nakaraan para takpan ang kasalukuyang pagkukulang. Real life scenario. Nagtanong ka ng simpleng clarification. Ang sagot, hindi mo ba ako kilala? Sa dami ng pinagdaanan natin, bakit mo ko kino-question? Stoic strategy. Kilala kita. Pero kahit ang pinakamapagkakatiwalaang tao ay pwedeng magkamali. Kaya nagtatanong ako, hindi para husgahan, kundi para malinawan. Ang Stoic ay may respeto sa nakaraan, pero mas may pananagutan sa katotohanan sa kasalukuyan. Ngayon, narinig mo na ang 7 tanong ng mga sinungaling, at sa bawat isa, may dalang babala. Hindi lang para malaman mo ang intensyon ng kausap mo, kundi para maipaglaban mo ang sarili mong katotohanan. Dahil sa mundo ngayon, hindi lahat ng laban ay lantarang away. Minsan, ito'y tanong lang. Tila inosente, pero may dalang lason. At kung hindi ka marunong kumalma at mag-isip, baka sa isang iglap, ikaw na ang nagsosorry sa taong nanlin lang sa'yo. Pero hindi ka na tulad ng dati. Ngayon, hawak mo na ang Stoic na prinsipyo. Ang Stoic ay hindi natataranta sa drama, hindi nagpapasilaw sa guilt, hindi nagpapatahimik ng takot. Dahil alam niya, ang katahimikan na walang dignidad ay hindi kapayapaan, kundi pagsuko. Kaya mula ngayon, gamitin mo ang karunungan na ito. Kapag narinig mo ang alinman sa 7 tanong na ito, huminga ka. Huwag kang mag-react agad. Obserbahan mo at alamin mo ang motibo. Dahil minsan, ang tunay na lakas ay hindi ang sumigaw ng katotohanan, kundi ang panindigan ito kahit walang sumasang-ayon. I-comment mo sa ibaba, hindi ako basta-basta maloloko. At kung may kakilala kang laging ginaganyan, share mo ang video na ito. Tulungan mo siyang mabawi ang respeto sa sarili.
Mag-subscribe ka na rin kung gusto mo pa ng mga content na hindi lang nagpapatalino, kundi nagpapalakas ng loob. At tandaan, ang mga tanong ay hindi palaging para sa sagot. Minsan, ginagamit ito para kontrolin ka. Kaya sa bawat tanong na naririnig mo, tanungin mo rin ang sarili mo. Ito ba'y mula sa katapatan? O paraan para patahimikin ako? Maging stoic, maging mapanuri, maging matatag. Hindi para sa gulo, kundi para sa totoo.